At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay what to expect muna tayo para kay chapter 1115. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula kay Dr. Vegapunk dahil inaasahan kay chapter 1115 na itutuloy ni Oda yung mga secrets pa na sasabihin nito ni Dr. Vegapunk. At so ngayon ay alam na nga natin na nabanggit na nga ni Dr. Vegapunk na etong mundo ay lulubog sa karagatan. Pero maliban pa dito ay pwede nang idagdag ngayon ni Dr. Vegapunk yung patungkol o yung info patungkol dito sa Ancient Kingdom at pati na rin sa may Void Century kung ano talaga yung nangyari 900 years ago yung nakalipas. So dito kay Ancient Kingdom ay hanggang ngayon ay kukunti pa lang yung info na nalaman natin dyan. So halos wala nga tayong alam patungkol dyan. So kaya nga inaasahan na dito sa chapter na to sasabihin ni Dr. Vegapunk kung ano talaga etong Ancient Kingdom na to. Kasi nga maraming napapaisip na etong Ancient Kingdom luma sila pero mas bago sila sa atin. So medyo mahiwaga etong advanced civilization na to. At maging dito sa Void Century nung 900 years ago yung nakalipas dahil may kita nga natin dyan na nag-exist na dyan etong yung ancient robot tapos pati etong si Joy Boy. So somehow ay di ba nga pinagko-connect etong dalawa na to. So dito ay inaasahan din na baka matakil ng konti ni Dr. Vegapunk yung patungkol sa dalawa na yan. So kumbaga ano yung connection ng ancient robot na yan dito kay Joy Boy at ano naman yung kinalaman ng dalawa na to dito sa Ancient Kingdom at pati nga rin sa nangyari dyan sa Void Century 900 years ago yung nakalipas. Pero usapang Void Century na nga lang din dahil nga iniisip din na eto si Dr. Vegapunk baka masama niya pa nga dyan o i-discuss niya yung patungkol naman dito sa 20 hari na nagsama-sama kung bakit nagsama itong mga to at bakit nga nilabanan nila etong Ancient Kingdom ngayon. So alam naman natin na etong mga hari na to ay di ba nga nagsama-sama yan yung 20 kings nagsama-sama yan para labanan etong Ancient Kingdom. So now ay may mga theory lumalabas na nagsasabi na etong Ancient Kingdom kasi na to ay talagang kalaban yan. Ibig sabihin corrupt talaga yung Ancient Kingdom na yan kung kumbaga salbahe sila. So kaya nag-decide etong mga hari na to yung 20 kings na magsama-sama para pabagsakin ngayon etong Ancient Kingdom na to. So syempre wala pa namang ganong evidence o proof ba na nagsasabi na talagang corrupt o kalaban etong Ancient Kingdom na to. Kaya nga sa kabilang banda ay iniisip na hindi kaya dahil lang sa sobrang advance kasi ng Ancient Kingdom na to kaya yung 20 hari na nakapaligid dyan sa kanya ay nainggit dyan sa Ancient Kingdom na yan. Kasi nga naman kung advance yung technology niyan ay pwedeng maungusan niya talaga lahat ng mga kingdoms na nakapaligid sa kanya. So ayan yung pwedeng main reason kaya nag-decide etong 20 hari na to na magsama-sama at pabagsakin yung malupit na Ancient Kingdom na yan. At then ay pagkatapos nito ay inaasahan na dito i-reveal na rin ni Dr. Vegapunk kung paano nabuo eto namang world government natin ngayon. So alam natin na etong world government ay nabuo yan pagkatapos na nangyaring gera sa pagitan ng 20 kingdoms at saka nga nung Ancient Kingdom. So nung matalo ng 20 kingdoms yung Ancient Kingdom na yan ay ayan binuuna etong world government at ang nagbuo dyan ay eto rin yung 20 rulers o yung 20 kings din. So ito kasi tayo palang nakakaalam nyan. So ibig sabihin yung tao dyan sa mundo ng One Piece natin wala silang ka-idea kung paano nagsimula o nabuo etong world government. Kaya nga kapag pinablik na yan ni Dr. Vegapunk ay inaasahan na nga dyan na medyo magkakagulo yung citizen sa One Piece natin. Kasi nga malalaman nila yung katotohanan about dyan sa world government. At maliban pa dyan ay inaasahan nga rin na sasabihin din ni Dr. Vegapunk kung ano yung totoong identity nito ng Ancient Kingdom na to. So ang tanong kasi kung nag-e-exist pa ba yung Ancient Kingdom na yan, kung nasa na yan, at saka kung ano talaga yung tunay na pangalan yan. So eto yung mga bagay na ayaw sabihin o i-reveal ng world government dyan nga sa madlang people. So kaya nga inaasahan
inaasahan na sana itong si Dr. Vegapunk siya yung magsabi patungkol sa mga bagay na yan. Pero katulad nga ng sinasabi ni Dr. Vegapunk na ang bida sa kwento ay eto ngang si Joy Boy. So kaya inaasahan din dito kay chapter 1115 na magkakaroon na sa wakas ng flashback pagdating naman dito sa buhay ni Joy Boy. So kahit kukunti lang ganyan. So dito makikita natin kung talagang may kinalaman ba etong si Imo Sama dyan kay Joy Boy. Ano yung connection nilang dalawa. Lalo na eto parang tinatago-tago talaga ni Imo Sama eh. Eto ngang sombrero dyan ni Joy Boy. At eto nga, ang laki nga ng sombrero dyan ni Joy Boy. So kaya nga ang tanong ko dito ay bakit may malit na kapareha yung sombrero na yan ni Joy Boy? May significance ba yan? So kumbaga, kanino galing yung malit na kapareha na yun ng sombrero nito ni Joy Boy? At so ayan ay habang nagpapatuloy nga itong si Dr. Vegapunk sa pagsasabi ng mga secrets ay inaasahan rin na magpapatuloy rin dyan itong Taiki paglaban nga ni Luffy dyan kala War Curie o sa mga ibang Gorosei pa natin. At maliban pa dito ay inaasahan rin na baka ipakita yung sa side naman nito nila Sanji kasi nga ito medyo nakikipagbakbakan dyan itong si Sanji at dito naman yan kalaban niya si Venus. At sa kabilang banda ay baka ipakita rin dito yung sa side nito nila Brook nila Robin kasi nga hanggang ngayon wala pang Jinbei sa Zoro na dumarating sa kanila. At ito nakikita nga natin dyan na di ba nga tinatawag-tawag na ni Brook yung dalawa. So kaya inaasahan na baka pahapyawan o ipakita sa atin ni Oda kung ano naman na kung nasan na yung dalawa si Jinbei nga saka si Zoro. Pero yung sa pagdating dito ay medyo minimal lang naman yung expectations pagdating dito sa grupo ni Sanji at saka nga nila Zoro. Parang pinaka main focus pa rin ay yung sa pagpapatuloy ni Dr. Vegapunk sa pagsasabi ng mga secrets at yun nga sa Void Century pati na rin sa flashback ni Joy Boy. Pero ayan ay kayo ba sa tingin nyo talagang salbahe o corrupt etong Ancient Kingdom na to kasi nga nagsama-sama pa yung 20 hari para pabagsakin yung kingdom na yan. But na pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. Pero ayan ay bago nga tayo matapos ay para po dun sa mga naghahanap sa inyo ng manga series nito ni Hunter natin ay nandun po yan sa kabilang channel natin sa may second channel natin. So doon ko po nilalagay yung sa mga manga series natin. So ayan yung link nito ay tama na po yan guys ngayon. So yung nandun yan sa may description saka sa may comment section natin. So pasensya na kung mali yung mga nalalagay ko sa mga nakaraan na links dyan. But din yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.